Buong tapang na ibinunyag at pinangalanan ni Mayor Isko Moreno ang mga buwayang mga kongresista na sangkot sa maanomalyang flood control sa lungsod ng Maynila. Ayon pa kay Yorme Isko, sa kabila ng bilyon-bilyong halaga na inilaan ng pamahalaan sa naturang proyekto, ay lubog pa rin sa baha ang Metro Maynila at ang masakla pa na pag-alaman ni Mayor Isko na ang mga flood control project ng pinangalanan niyang mga kongresista ay walang mga permit. Ang nagmamalinis at nagsabing mahusay siya na kongresista na si Bini Abante ay sangkot din pala sa anomalya kasama itong si Joel Chihuahua. Is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Manila amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto nyo malaman per district? Per district? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo.